Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay mas lalo na ngang naging komplikado ang mga kaganapan. Samantala ang mag-ama naman ay nagtatago sa secret bedroom para di ito mahuli ng mga pulis. At natupad nga ang mga plano ni Mr. Reyes na mahuli si Shai para gawing pain laban kay Leonard. Pareho ngang nasa kamay ni Mr. Reyes sina Mr. Buena at anak nitong si Shai. Dahil pinuntahan nga ito ni Shai ang kanyang ama nang tumawag ito sa telepono at parehong nagkita ang mag-ama at nag-usap ang mga ito at sinabi ni Mr. Buena ang lahat sa kanyang anak. Ang lahat-lahat, bigla namang napaluhod si Shai sa sinabi ng kanyang ama. Napaluhod ako bigla sa sayay pagkatapos ng mga sinabi ng daddy ko. Hindi ko na namalayan ang mga luwang sunod-sunod na pumatak sa mga mata ko. Kaya pala ganito na lang ang kinkilos ng asawa ko dahil isa sa dahilan ang ama ko kung bakit namatay ang mga magulang nito. Napahagulgol na lang ako sa sobrang sakit at bigat ng loob. Hindi ko akalain na mangyayari ang mga bagay nito sa buhay nila. Paano niyo ito nagawa, Dad? Hindi ba kayo nakapag-isip ng ibang paraan upang huwag kayong madamay sa pagkamatay ng mga magulang ng asawa ko? Bakit hinayaan yung mangyari ang plano ng lalaking yon? Bakit hindi kayo nagsumbong sa mga pulis? Bakit niyo ito nagawa? Sunod-sunod na tanong ko kay Daddy habang walang patid ang mga luha ko. Pakiramdam ko, magkakagad ang mga mata ko sa kakaiyak. Papatawarin mo ako, anak. Hindi ko nagawang magsumbong sa mga pulis dahil bantay sarado na ako ng Reyes na iyan at binalaan niya rin ako noon na kapag hindi ako sumunod, kayo ng mami mo ang mapapahamak. Kaya wala akong nagawa kundi sumunod sa gusto niya. Ayoko kayong mapahamak. Uwi ka ng daddy ko. Umiiyak na rin ito, lalo tuloy akong napaiyak sa mga sinabi nito. Mayaman ang daddy ko ngunit wala man lang itong nagawa dahil higit na makapangyarihan ang tinuring niyang kaibigan. Hindi ko gusto na idamay ka, anak. Ngunit napilitan akong papuntahin ka rito dahil mapapahamak ang iyong mami at papatayin daw kayo ng mga tauhan niya sa mansyon niyo kapag hindi kita pinapunta rito. Patawad, anak, wala na akong ibang maisip. Ayoko kayong mapahamak. Uwi ka pa nito. Ayaw niyo mapahamak kami ngunit kapalit naman ang buhay ng asawa ko, Dad. Ganoon ba? Mapait kong tanong dito habang tumutulo ang mga luha ko. Hindi man ito kumibo. Nalalong ikinaiyak ko. Hindi ko kakayanin na mapahamak ang asawa ko dahil sa makagagawan ng mga ito. Mas mabuti pa sigurong ako na lang ang mamatay. Akmang magsasalita ang daddy ko nang biglang bumukas ang pinto. Mukhang naikwento mo na mahal kong kaibigan ang lahat sa nag-iisa mong anak, ha? Wika ni Mr. Reyes. Sa sobrang galit ko rito kaagad akong tumayo para sana pagsusuntukin to. Ngunit kaagad na may humarang na mga lalaki sa akin upang hindi ako makalapit sa Reyes na iyon. Walang iya ka. Mamamatay tao ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Anong klaseng kang kaibigan? Anong klase kang tao para pumatay ng mga taong walang ginawang masama sa'yo? Sigaw ko rito habang umiiyak sa galit. Imbis na magalit ito, tumawa ito na mala kontrabida. Hindi ko akalain na matapang palang anak mo, mahal kong kaibigan. Wika nito habang nakatingin sa daddy kong nakaupo pa rin. At nakayuko. Ang sakit isipin na wala man lang magawa ang daddy ko. Lalo tuloy akong nakaramdam ng awa para dito. Gusto kong magalit dahil kasabwat ito sa pagkamatay ng mga magulang ng asawa ko, ngunit alam ko ring hindi nito kagustuhan at ginamit lamang siya nang walang halang na kaibigan niya. Pakawalan mo kami rito, walang hiya! Sigaw ko pa rin dito. Bigla naman itong tumingin sa akin. Seryoso na mukha nito at parang biglang nagalit ang anyo nito. Mangyayari lang ang gusto mo kapag pumunta ang mahal mong asawa rito. Buhay ng asawa mo ang kapalit niyong magpamilya. Wika nito habang nakangisi. Walang hiya ka. Sigaw ko na malakas dito at pilit nagpupumiglas sa mga taong nakaharang sa akin. Manahimik ka. Kung ayaw mong pasubugin ko ang bungo ng ama mo ngayon. Wika nito na siyang inatigil at ikinagimbal ko bigla. Bigla ako namang tingnan ang daddy ko sa likuran ko. At ayun nga, may nakatutok na ritong baril. Bigla naman akong napahinto. Sa pagpupumiglas at mabilis lumapit sa daddy ko na ngayon, namumula na naman ang mga mata. Badya na iiyak na naman ito. I'm sorry, anak. Wika nito. Bigla namang umalis ang lalaki may hawak na baril na nakatutok sa daddy ko. Siguro sininyasan ng Reyes na yon. Bigla ako naman itong niyakap habang umiiyak. Ngayon ko naramdaman ang pakiramdam na wala akong magawa. Huwag kayong mag-alala. Mabubuhay naman kayo Tiyak ko namang pupunta magaling mong asawa rito. Rinig kong wika ni Reyes.
Bigla ko naman itong binalingan na may luha pa sa mga mata. Hindi siya pupunta rito, mabibigo ka lang. Sigaw ko rito, bigla naman itong umisi. Kapag hindi siya pumunta rito, makikita niyo kagad ang bangkay ng mami mo. Wika nito na siyang nagpatayo ng mga balahibo ko. Nahirapan din akong huminga. Huwag mo itong gawin sa asawa ko, Jose! Biglang sigaw ng daddy ko. Ngunit bigla lang kami nitong iniwan sa loob ng kwartong iyon. Bigla naman akong napopo habang umiiyak. Iniisip ko ngayon ang asawa at anak ko. Halos naghahalo ng luha at sipon ko sa kakaiyak. Gusto ko manghilingin na sana wag na lang pumunta ang asawa ko. Ngunit mapapahamak naman ang mami ko. Pero kapag pumunta naman ang asawa ko, buhay naman niya ang mawawala. Sa isiping iyon, napahagulgol na lang ako ng malakas. Wala akong pagpipilian dahil parehong may mawawala. Pumunta man siya o hindi. I'm sorry. Yun lang ang lumabas sa bibig ko bago ko nawala ng malay. Leonard P.O.B. Hindi ko mapaliwanag ng mga oras na yon kung bakit bigla akong madali sa pag-uwi. Para kasing ibang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Bigla na lang kasi akong kinabahan na hindi ko maipaliwanag. Galing ako sa opisina kasama ang makibigan ko. Pinag-uusapan pa namin kung paano mahuli ang Reyes. At base sa mga tauhan na pinabantayan ko ng lihim sa mansyon nito, walang lumabas doon. Kahit mga pulis, tumutulong na rin kung saan maaring pumunta ang lalaking iyon. Kahit ang attorney kong si Mr. Kim, pumunta rin sa opisina ko at nakiusap sa akin na tutulong ang mga tauhan niya upang mapadali ang paghahanap sa lalaking iyon. Kagad akong bumaba sa sakyan at mabilis pumasok sa loob ng mansyon. Nabakunot-no pa ako na makita si Nanay Isteng na karga-karga nitong anak namin ng asawa ko. Nay, bakit po kayo ang may karga kay Bibi Daniel? Tanong ko kagad dito. Napansin ko pa ang biglang pagkagulat nito dahil sa pagsalita ko. Hindi kasi nito napansin ang pagdating ko. Iyo, nandyan ka na pala. Ano kasi, umalis ang asawa mo. Pumunta saglit sa bahay ng mga magulang niya at may sasabihin lang daw sa kanya ang daddy niya. Wika nito. Lalo naman akong napakunot na. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla nalang bumundol ang dibdib ko sa biglaang pagkaba nito. Bakit hindi isinamang anak namin? Tanong ko na may kasamang inis. Hindi ko kasi lubos maisip na kaya nitong iwan anak namin, lalo na't napaka-baby pa nito. Tulog kasi siya kanina, iyo, at saka sabi niya sandali lamang daw siya roon. Sagot nito. Napabuntong hininga naman ako ng malakas. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nawawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko naman ito masisisi kung umalis itong hindi nagpaalam sa akin, lalo na't hindi naman kami nakikibuan din na rin sa ginagawi ko rito. Mabilis akong tumalikod upang mabihis. Ilang minuto lang lumipas nang bumaba ako kagad. Kayo na muna ang bahala kay Bibi Daniel at susunduin ko lang asawa ko. Wika ko ka na Isteng. Hindi ko na hinintay pang makasagot ito at kagad na akong tumalikod. Hindi ko rin iwasang pagalitan ang mga tauhan ko na nasa mansyon at nagawa nilang palabasin ang asawa ko na hindi man lang ako tinawagan para ipaalam ang pag-alis nito. Nagawa naman ng mga itong mapaliwanag ngunit hindi rin ito naituloy na makita siguro ng mga ito ang nag-aapoy kong galit. Iniisip ko palang na baka mapahamak ang asawa ko. Ewan ko lang kung hindi ko sila mabaril sa sarili kong pamamahay. Sinama ko ang dalawang tauhan ko. Ang isa pinadrive ko na sasakyan at ang isa katabi nito. Nasa likuran naman ako ng mga ito. Isa lang ang ginamit kong sasakyan at susundin lang naman ang asawa ko. Pagod na rin ako sa opisina kaya isinama ko ng mga ito upang may mag-drive. Hindi na rin ako nag-isip pa na magdala ng mga tauhan. Dahil sakaling may mga kalaban mang humarang sa amin, mabilis ko ring makukontak ang mga kaibigan ko at si Atty. Kim gamit ang relong nasa bisig ko. Hindi ko na kasi kailangan pang gumamit ng cellphone para tawagan ng mga ito sakaling may masamang mangyayari. Isang pindot ko lang ng relo ko. Alam na nila kung nasa panganib ako. Napakunot-no ako nang walang bumubukas na gate sa mansyon ng mga magulang ng asawa ko. Nagkatinginan pa ang dalawa kong tauhan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong napatimpagang. Akmang lalabas ang isa kong tauhan para mag-doorbell sana nang biglang bumukas ang maliit na gate at inluwan ng isang katulong. Kagad ko namang pinababa ang isang tauhan ko upang lumapit sa babae. Segundo lang lumipas nang bumalik ito. Pinapatanong lang boss kung sino ra tayo. Ang nakapagtataka lang ay mukhang takot na takot ang itsura ng babae. Wika ng isang tauhan ko. Hindi nila ako umimik at bumukas ang malaking gate para makapasok ang sasakyan namin. Mabibilis ang hakbang ko pumasok sa loob ng bahay. Nagulat pa ako na masilayan si Mami Elisa na umiiyak sa may sala na siyang ikinabundol ng dibdib ko sa sobrang kaba. Parang may mali. Nasaan ang asawa ko?
Kaagad itong lumapit sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay. Ibubuka ko pa lang sana ang bibig ko na magsalita ito kagad. Iho, tulungan mo ang daddy mo. Uwi ka nito sa pamagitan ng iyak. Bigla tuloy lumakas ang kabang nararamdaman ko. Anong ibig niyo sabihin, Mami? Kabadong tanong ko rito. Sa kabila na nalaman kong may kinalaman ang asawa nito sa pagkamatay ng magulang ko, gusto ko pa rin silang irespeto bilang magulang ng asawa ko. At nasaan po bang asawa ko? Tanong ko muli na siyang ikinahinto nito sa pag-iyak at ikinatingin sa akin na may pagtataka. Pakiramdam ko may sumuntok sa dibdib ko sa sobrang kaba nito. Lalo na nang mapagmasdan ko ang mukha nito na parang nagtataka. Anong ibig mong sabihin, Iho? Bakit inhanap mong anak ko rito? Wala ba siya sa bahay ninyo? Sunod-sunod itong tanong na lalong nagpaluha rito. Bigla namang nanikip ang dibdib ko. Alam ko na may maling hindi tamang nangyayari. Marina akong pumikit upang makontrol ang nararamdaman kong galit. Sinabi sa akin ni Nanay Isting na pumunta siya rito sa inyo at kakausapin daw siya ng kanyang ama. Kaya iniwan muna niya saglit ang anak namin. Uwi ka ko. Napagod ko naman ito bigla sa sinabi ko at paulit-ulit na umiling. Magsasalita pa lang sana ako nang unahan na niya ako. Anak, tulungan mo mag-ama. May pumunta rito mga armadong lalaki at pilit siyang kinuha ng mga ito. Baka sila rin ang gumawa ng paraan upang makuha ang asawa mo. Hindi pumunta rito ang anak ko. Please, Iho, tulungan mo sila. Umiiyak na wika ni Mami Elisa. Bigla akong nanginig ng tuluyan at nagtayuan pati balahibo ko. Pakiramdam ko, hinihingal ako sa pinipigilang emosyon. May sinabi pa sila bago nila kinuha si Dad? Tanong ko. Medyo nirapan pa akong bigkasin ang salitang dad. Hindi ko naman kasi may tatangging ama ito ng pinakamamahal kong asawa. Saglit na tigilan si Mami at wari iniisip nito ang mga nangyari. Tinatanong ng asawa ko kung sino ang nag-utos sa kanila at sinabi ng isa sa kanila na isang kaibigan daw. Naluluwang wika nito. Bigla naman ako natigilan. Pakiramdam ko, biglang uminit ang mukha ko sa narinig. Nang gagaliti ang ngipin ko sa mga naiisip ko. Kagad kong tinawagan ng isa sa mga tauhan ko at kagad pinadala roon ang mga ilang mga tauhan. Hinarap ko muli si Mami na ngayon. Mukhang nanggagatong sa sobrang takot. Halatang wala itong alam sa ginawa ng asawa nito. Mami, huwag na po kayong mag-alala. Ililigtas ko po ang mag-ama. Papapakalma ko rito kahit na matindi ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Sa galit, takot at pangamba, tinawagan ko na ng mga kaibigan ko at si Atty. Kim. Bago man ako umalis sa mansyon nila Mami Elisa, naroon na mga tauhan na pinakuha ko upang magbantay sa mansyon mo ito at maprotektahan si Mami oras na may bumalik sa mansyon. Kagad akong bumalik na mansyon na halo-halong emosyon, galit, takot at pangamba na maaaring mangyari sa asawa ko at sa ama nito. Alam ko ang tinutukoy ng Mami ko kung sinong kaibigan ang nag-utos para huli ng ama ng aking asawa. Huwag na huwag mo lang sasaktan ng mag-ama Reyes at di ako mangingiming patayin ka sa sariling mga kamay ko. Hindi na ako nagtaka kung nadatnan ko kagad sa sala ng mansyon ko ang mga kaibigan ko pati na rin si Atty. Kim. Dumiretso kagad kami sa library. Subalit sinigurado ko munang nasa mabuting kalagayan ng anak namin. Gusto kong maiyak sa isiping maghahanap ito sa mami nito. Ramdam ko ang pananakit ng lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Kailangan nating hintayin ang tawag niya. Tiyak kong tatawag iyon dahil ikaw talaga ang punteriya niya. Wika ni Atty. Kim sa akin pagkasabi ko sa mga nangyayari. Yes, hintayin natin ang tawag niya. Sigurado namang tatawag ito ngayong araw. Din mismo, dahil alam niyang malalaman mong wala ang asawa mo rito. Wika naman ni Mark. Sumaayon naman ng ibang kaibigan namin. Nagpaalam din kagad si Atty. Kim upang ihanda ang ilang mga tauhan. Oras na sumugod sila sa kampo ng Reyes na iyon. Pabalik-balik ako sa loob ng opisina. Nahirapan na rin akong huminga dahil sa sobrang pag-aalala at galit ko. Kahit naman kasabwat ang ama ng asawa ko, ayaw ko pa rin itong mapahamak. Lalo na nasisiguro kong kasama nito ngayon ang asawa ko. Bigla akong nasuntok ang pader. Sa sobrang galit ko, inawat pa ako ng mga kaibigan ko. Nagagalit ako sa Reyes na yon, ngunit masigit akong nag-aalala sa mag-ama. Lalo na sa asawa ko, umaasa akong tatawag din ang walang halang na lalaking iyon sa mga oras din iyon mismo. Halos manghina ang mga tuhod ko nang magsusumapit na ang dilim, ngunit wala pa rin tumatawag. Umaasa pa naman akong tatawag ang walang halang na lalaking iyon dahil alam ko namang ako ang kailangan niya. Huwag kang mawala ng pag-asa, Dod. Maaring hindi man iyon tumawag ngayon. Tatawag at tatawag pa rin ang lalaking iyon. Wika ni Vince. Nang mga oras na iyon na natili pa rin sila sa mansyon ko. Bumuntong hininga ako kasabay ng pagtayo. Umuwi na muna kayo. Inform ko na lang kayo kaagad kapag may tumawag na. Mahinang wika ko.
Hindi naman umik ang mga ito. Hanggang sa sumunod na lang ang mga ito sa akin. Palabas ng library. Kagad akong pumunta ng kwarto para tingnan ang anak namin. Sige nay, ako nang bahala kay Bibi Daniel. Mahinang wika ko. Napansin ko pa ang pag-aalala sa mukha nito. Bago tumango. Tawagin mo lang ako anak kapag nagising at umik ang bata. Wika naman ni Nanay Isting. Hindi na rin ako umik. Kaya lumbas na rin ito. Timbagang at buntong hininga ang nagawa ko habang pinagmamasdan ang anak namin. Pakiramdam ko may bumaras sa lalamunan ko sa pinipigilang emosyon. Unang beses itong nawalay sa sariling ina. Ang sakit isipin na wala ang asawa ko rito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda sa mag-ama. Sabay ko yun ng kamao. I'm really sorry baby, huwag kang mag-alala. Ibabalik natin si mami ha. Parang tangang kinakausap ko ang anak namin. Napalunok ako sa pinipigilang luha na gustong kumawala sa mga mata ko. Hindi ko yata kakayanin na ganito ang maging sitwasyon ng tuluyan ang sarili kong pamilya. Buong magdamag na halos hindi ako makatulog sa kakabantay sa anak namin. Napakagatlabi pa ako ng mga oras na umiyak ito. Mukhang hinahanap ang sariling ina. Nagawa ko pang sumayaw-sayaw at umawit para lang mapatahan ito at mapatulog ulit. Oras din ang lumipas nang mapatulog ulit ito. Ngunit ang angwa ko sa nakakita ritong pag-iyak na alam kong hinahanap nito ang sariling ina. Lalo pong bumigat ang pakiramdam ko na maisip kong baka panaiiyak ng asawa ko dahil nag-aalala ito ng labis anak namin. Hindi na rin naman kasi ako nag-aksaya na gisingin pa si Nanay Isting. Kinaumagan pinabantayan ko muna ulit kay Nanay Isting anak namin ng asawa ko at diretsong tumungo sa library. Ilang minuto lang lumipas nung dumating ulit ang mga kaibigan ko. Halata rin sa mga kilos nito na may pagmamadali. Dude, na-trace ko na kung saang lugar sila ngayon gamit ang cellphone ng asawa mo. Wika ni Mark na siyang ikinatayo ko. O nga pala, dala ng asawa ko ang cellphone nito. Parang gusto kong murahin ang sarili ko at hindi ko yun naisip kagad na ipatrace sa kaibigan. Ang hirap talaga kapag umiiral ang galit na hindi makakapag-isip ng tamang gagawin. Kailangan na nating pumunta ngayon din mismo at baka maisip pa ng Reyes na iyon na posible natin sila matrace. Wika ko na may pagmamadali. Nahihanda na ba ang mga tauhan? Tanong ko pa. Yes, nakahanda na. Pupunta na rin mga tauhan ni Atty. Kim. Wika naman ni Kate. Okay, let's go. Wika ko. Pansin ko agad sa baba ng mansyon ko ang mga tauhan kong nakahanda na. Ilang minuto lang ang inintay namin para sa mga tauhan ni Atty. Kim. Mayroon ding pinadala mga kaibigan kong mga tauhan nito. Alam kasi ng mga ito, hindi rin kalaban ang Reyes na yan lalo na't hindi naman nalalayo ang pagiging mayaman nito sa akin. Sadyang hindi lang nito matanggap na hindi nito mahigitan ang pagiging tanyag ko bilang isang sikat na bilyonaryo sa buong mundo. Kinagawa pa nitong kumitil ng buhay. Makuha lamang ang nais nito na siyang ikabibigo naman ito. Binalingan ko na muna si Bibi Daniel na hawak ni Nanay Isting. Kinarga ko ito sandali. Bigla pang nabarang lalamunan ko sa pinipigilang emosyon na makitang ngumiti ang anak namin at kumakalampag pa ang mga paa nito. Napakagatlabi pa ako nang bigkasin nito ang salitang mama. Lumunok ako at mabibigat at napabuntong hininga. Ibabalik ko agad si mami baby. Wika ko sa anak namin at kaagad itong hinalikan bago ibinalik kay nanay. Nag-iwan pa rin ako ng sandamakmak na tauhan sa loob ng mansyon. At baka may sumabaybay na ibang tao upang makuha ang anak ko. Kaya iniwan ko ang 2 tauhan ko na magaling sa pagkipaglaban upang sakaling may pumasok man ay maprotektahan nilang anak ko. Ngunit lingid sa mga ito, may secret room ako sa loob ng master bedroom namin mag-asawa. Inihabilin ko na rin kay Nanay Isting na kung sakaling may hindi magandang mangyari, alam na niya kung saan ang lugar na ikaliligtas ng anak ko. Hindi ko naman kasi hayaang pati ang inosenteng anak namin ay mapahamak. Di talagang dadanak ng dugo kapag napahamak ang pinakamamal naming anghel ng asawa ko. Malalakas ang kabog ng dibdib ko. Habang papunta kami sa lugar kung saan natrace na kaibigan kong si Mark, oras din ang lumipas na makarating kami sa isang liblib na lugar. At may lumuang bahay dito. Hindi ko rin naiuwasang mapakunot na kung bakit parang walang tao sa labas upang mabantay. Ngunit sininyasan ko ang mga tauhan na pasukin nang maingat ang lumang bahay. Hanggang sa kanya-kanya na rin kami ng mga kaibigan kong kumilos papasok. Lalong kumunot ang noo ko ng pansin ang katahimikan ng lugar. Hindi ko na rin naiwasang mapakuyom ng kamao. Minuto ang lumipas nang magsilabasan ng mga tawan ko. Ganon din ang mga kaibigan ko. At sabihin ng mga itong walang tao sa lugar na yan, hindi ko naiwasang magmura na malakas at hinagis ang baril na hawak ko. Naggagaliti ang mga ngipin ko sa sobrang galit.
Halos habol ko na rin ang hininga ko sa pinipigilang galit. Naisan tayo ng walang halang ng lalaking yon. Gigil na wika ni Dance. Siguro kahapon pa lang umalis na sila sa lugar nito at iniwan ang cellphone dito ng asawa mo. At tiyak niyang malalaman natin ang lugar nito. Wika naman ni Mark, sabay ng pagmura nito. Talagang gusto niya makipaglaro ha. Wika rin ni Vince na mukhang nanggagaliitin na rin sa galit. At kung ano pang susunod na mangyari, abangan niyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Sa nakarang bahagi ng ating kwento na puno ng galit si Leonard, dahil nawawala ang kanyang asawa at alam niya kung sino may gawa nito. Kaya nga lang ang tracking device na sinundan nila ay wala nga doon sila Mr. Reyes at ang kanyang asawa. Naisan nga ang mga ito. Naisan tayo ng walang halang na lalaking yon. Gigil na wika ni Dance. Siguro kahapon pa lang umalis na sila sa lugar nito at iniwan ang cellphone dito ng asawa mo. At tiyak niyang malalaman natin ang lugar nito. Wika naman ni Mark sabay ng pagmura nito. Talagang gusto niyo makipaglaro ha. Wika naman ni Vince na mukhang nangingit-ngit rin sa galit. Matinik din talaga ang gagawang matandang iyon. Wika naman ni Kate. Napatingala ako sa pinipigilang galit. Hindi maaring hindi ko kagad makita ang mag-ama. Alam kong nangungulila ng asawa ko sa anak namin. Lalo ng anak ko. Maghahanap na naman ito sa ina niya mamayang gabi. Nakakainis. Galit na pinagsisipa ko ang pader. Sa isiping iyon lalong naghihirap ang kalooban ko. Hanggang sa matigilan ako nang tumunog ang cellphone ko. Nanginig pang mga kamay ko ng anong number iyon. Kagad kong sinagot ang tawag habang nanginginig ang kamay. Hindi pa man lang ako nakakapagsalita na magsalita kagad ang nasa kabilang linya. Anong pakiramdam ng walang asawa sa tabi mo? At anak mo, Mr. De La Montre? Tanong ng nasa kabilang linya. Sabay halakang nito. Narinig ko naman ang pagmura ni Mark. Nagigigil ko namang sinagot ang nasa kabilang linya. Anong ginawa mo sa kanila? Huwag na huwag mo lang silang sasaktan at mapapatay kitang matanda ka. Wika ko rito na may kasamang pagsigaw. Lalo pa akong narindi na marinig ko ang halakak nito. Kung nasarapan ko lang talaga ito baka kanina ko pa ito napaputukan ng baril sa galit ko. Masyadong mainit ang ulo mo bata. Hayaan ko munang mamiss mo ang asawa mo. Wika nito sabay tawa na malakas. Sasagutin ko pa lang sana ito nang biglang mamatay ang tawag. Hindi pa segundo ang nakakalipas na magpadala ito ng litrato na siyang ikinatigas at ikinatayo ng balahibo ko. Pakiramdam ko namutla ako sa nakita at nanginig sa sobrang galit at takot. Hindi ko rin may tatangging nagkaroon kagad ng butil ng pawis sa noo ko na makita ang litrato. Isang litrato na nakaload ang mag-ama at may takip ang mga mata ng mga ito at may takip rin ang mga bibig nito. Nakatali rin ang mga kamay nito sa likod. Ang higit na masakit sa akin na makita ang asawa kong nakaload at nakayuko ang ulo nito. May isa pang litratong ipinadala na hinawakan nito ang ulo ng asawa ko. Pataas na siyang dahilan upang mapaangat ang mukha nito. At may nakatutok ditong baril sa sintido nito. Kitang-kita ko mga luha nito sa mukha na siyang ikinabigat ng paghinga ko. Hindi ko nakayanan ang galit ko at agad ko sanang itatapon ang cellphone. Nang mapigilan ako ni Mark, hinablot nito ang cellphone sa akin. Ako naman itong sumuntok sa pader sa sobrang galit at takot. Hindi ko napigilang mapaluwa. Ang sakit-sakit makitang gano'n ang kalagayan at sitwasyon ng mahal kong asawa. Hindi ko man lang ito nadadapuan ng kamay ko para saktan. Kahit na ang tigas ng ulo nito noon. Tapos ngayon nakakita ko kung gaano ito naghihirap. Akmang susuntukin ko na naman ang pader nang bigla akong matigilan sa sinabi ni Mark. Hintayin mo muli ang tawag ko. Kung saan ka maaaring pumunta. Oras na may kasama kang iba, bangkay ng asawa mo ang madadatnan mo. Don't try me, Mr. De La Montre. Kaya kong gawin iyon sa asawa mo. Huwag mong kakalimutang nagawa ko iyon sa mga magulang mo. Basa ni Mark sa text ng walang halang na lalaking iyon. Lumapit pa ito lalo sa akin at tumitig ng seryoso. Huwag mong pairalin ang galit mo ngayon, dude. Ikaw ang pinakamagaling sa ating lahat. Alam mo iyan. Huwag mong kalimutang ikaw ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Hindi mo makakamtan ang mayroon ka ngayon kung hindi ka magaling at mahusay. Kaya sana gamitin mo iyan. Kailangan ka ng asawa mo. Wika ni Mark na siyang ikinatigil ko sandali. Seryoso mukha nito. Sabay buntong hininga. Narinig ko pa ang malulutong nitong mura. Kung bakit naman kasi nakalimutan kong dali na makagamitan ko upang matris ang cellphone na ginagamit ng lalaking iyon. Tiyak kong itatapon na naman ito ang number na ginamit nito ngayon.
Wika pa rin ito. Ngayon alam ko na kung bakit nagmura ito kanina. Oras na para makita namin ang nag-iisang Dilamontre, dude. Iwaglit mo munang galit mo at hindi yan makakatulong sa iyo ngayon. Tandaan mo, nasa bingid na kamatayan ang mahal mong asawa at ama nito. Huwag mo hayaang gawin ulit ng lalaking iyon ang ginawa nito sa magulang mo. Wika pa nito sa seryosong tono. Napakuyom naman ako at napatimbagang. Ramdam ko ang nagliliyab kong galit sa mga mata ko. Ngunit ilang segundo lang iyon nang parang bulang naglaho ang mga iyon sa akin. Gusto mo makipaglaro pues ipapakita ko sa iyo ang dugong Dilamontre. Mabibigat ang bawat hiningang pinakawalan ko. Kuyom ang kamao habang nakatitig sa kawalan. 2 araw na rin ang nakakalipas simula nang tumawag ang lalaking Reyes na iyon. Ngunit hindi pa rin ito tumatawag ulit. Sa mga araw na hindi ko kasama ang asawa ko, para akong patay na walang pakiramdam. Ngunit sa tuwing umiiyak ang anak ko, sa paghanap ng sariling ina, gustong gusto kong manggalaitit sa sobrang galit sa walang halang na lalaking iyon. Alam ko sa mga araw na nagdaan, naniniwala akong wala itong ginagawang pananakit sa mag-ama. Alam kong ako ang kailangan nito. Naghahanda lang ito ng mga plano niya na sinisiguro kong ikabibigo niya lang. Napangisi ako bigla, sabay abot ng basong may laman ng wine hanggang sa marinig ko ang mga yabag mula sa labas ng library ko. Dude! Rinig kong pagtawag sa akin. Iniikot ko naman ang swivel chair ko para sa pinto. Blanco ang mukha ko at walang kaimo-emosyon. Mukhang mahirapan tayong mahanap ang matandang iyon. Wala pa ring balita sa mga investigador natin kung saan maaring matagpuan ang matanda. Tinrace ko rin ang pwede niyang puntahan pero wala talaga. Wika ni Mark, sabay upo sa sala. Kasama nito mga kaibigan pa namin. Halata sa mga mukha nito ang pagod. Kahit nga si Mr. Kim ganun din. Mukha talagang pinaplano ng matandang Reyes na iyon ang lahat. Ngunit nagkamali siya ng binangga. It's okay, kailangan niyo na muna magpahinga. Wika ko. Napansin ko ang pagkunot noon ni Mark at mukhang nagtataka. Paano kami makakapagpahinga kung alam namin na nasa panganib mo asawa mo at ama nito? Wika pa rin ni Mark. Oo nga dude, alam mo naman na hindi namin magagawang makapagpahinga na maayos kung may ganitong kalaking problema ang dinadala mo. Wika naman ni Vince. We're brothers dude, kaya hindi rin naman kami makakampante hanggat hindi natin nahuli ang matandang iyon. Wika naman ni Kit. Yep, magtutulungan tayo rito. Wika naman Dance. Tumingin naman ako bigla sa kawalan. Naintindihan ko kayo, pero kailangan niyo muna magpahinga. Besides wala tayong lead kung nasa ang lungga ang matandang iyon. Mas mabuting hintayin na lang natin ang tawag niya. Walang emosyong wika ko. What? Maghintay lang tayo? Hindi tayo kikilos? Paano kung sinasaktan na pala ang mag-ama dude? Wika ni Vince. Hindi niya yun gagawin. Nakangising wika ko. Napansin ko ang pagtataka sa mamukha nito. Bumaling pa ang mga ito kay Mark. Paano ka naman doon nakakasiguro? Tanong ni Dance. Ngumisi ulit ako bago uminom ng wine na nasa baso ko. Gusto niya makipaglaro. So pagbibigyan ko siya. Nakangising wika ko. Huwag niyo nang panapin ang mga tauhan niyo kung nasaan man iyon lupalop. Pansin kong bigla itong mga natigilan. Kung inakala niyang mababaliw ako sa mga araw na hindi siya nagpaparamdam para malaman kong kalagayan ng mag-ama, pues nagkakamali siya. Wala sa Dilamontre ang pagiging tanga sa binabalak niyang plano. Wika ko pa rin sa mga ito. Doon ko naman napansin ang mga ito na nagsitango. Meaning na nahulaan na nilang ibig kong sabihin. I got it dude. Wika ni Mark sabay tayo at tapik sa balikat ko. Sabihin mo lang kung kailan ang plano at kailan kami kikilos. Alam kong may plano ka na. Nakahanda kami parate. Pati na rin ang mga tauhan namin. Nakangiting wika pa rin ni Mark. Tumayo naman ang iba at tinapik din ako sa balikat. Hanggang sa nagpaalam ng mga ito. Doon naman tumalim ang mga tingin ko sa kawalan. Timbagang na halos marinig ko na ang tunog ng sariling ngipin. Isang araw pa ang lumipas nang biglang tumunog ang cellphone ko. Wala namang oras na yun ang mga kaibigan ko. Pagkasagot ko ng tawag, hindi na ako nag-aksaya pang magsalita. Dahil ramdam ko na kung sino ang nasa kabilang linya. Kamusta? Buhay ka pa ba? O baliw na baliw ka na at hindi mo alam kung ano nangyari sa asawa mo? Bungad na sa kabilang linya na walang iba kundi ang walang halang na matanda. Narinig ko pa ang halakhak nito na mukhang tuwang-tuwa. Lim naman akong napangisi sa sinabi nito. Hakmang magsasalita pa lamang ako nang bumukas ang pinto ng library ko. Sumenyas naman akong tumahimik sila.
Nagpapatawa ka pa, Mr. Reyes. Wala sa Tilamontre ang magiging ganyan sa inakala mo. Hindi ako bakla para makaramdam ng mga bagay na iniisip mo. O baka naman, ikaw ang nababaliw dyan. Kakaisip kung paano mo ba ako mapapatumba at makuha ang kayamanan ko. Nakangising wika ko. Pansin ko naman ang mabibilis na kamay ni Mark sa laptop. Si Vince naman, lumabas bigla at mukhang may tatawagan. Sikit naman abala sa cellphone, ganoon din si Dance. Narinig ko pa ang malulutong nitong Mura sa kabilang linya. Ha? Sinisigurado ko sa iyo na matutulad ka sa mga magulang mo. Tingnan ko lang kung magiging matapang ka pa kapag nakita mo itsura ng mahal mo asawa. Wika nito sabay halakak. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo kapag nakita mong kalagayan ng mag-ama, lalo ng asawa mo. Hindi mo ba alam kung gaano nagluluwa ang mga mata ng tauhan ko na masilayan ang mga hita ng asawa mo? Wika pa nito sabay halakak. Samantalang si Mark naman, habang abla sa laptop, bigla siyang napaangat ng muka na makita ang nabasag at durog na baso na hawak ng kaibigan niyang si Leonard. Dumudugo ang kamay nito dahil sa basong hawak nito na ngayon ay basag na. Napansin siguro ito ng mga kaibigan pa namin at sabay pa kaming napatayo. Akmang lalapitan nito, ngunit naudlot ang pagakpang ko na makita kung gaano katalim at namumula mga mata nito sa galit. Bigla tuloy akong napalunok sa sariling laway. Sininyasan ko rin ang mga kaibigan namin na huwag nang lumapit. Sa tagal namin magkakaibigan, ngayon ko lang nakita itong magalit ng ganito. Bigla ring bumigat ang bawat paghinga ko. Alam kong hindi maganda ang sinabing nasa kabilang linya. Kaya ganito na lang ang galit na nakita namin sa mga mata ng kaibigan namin si Leonard. Masyado kang maraming satsat. Huwag mo nang ipalata kung gaano ka natatakot sa akin. Dahil alam ko na iyon. Sabihin mo na sa akin kung saan tayo magkikita. Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin ang pagkatakot mo sa akin. Madin at matigas kong wika rito. Hindi ko alintana ang mga dugong tumutulos sa mga kamay ko. Napangisi pa ako pagkakita sa sariling dugo habang nakikita mo ka na matanda. Nakakainis. Sino may sabi sing natatakot ako siwa? Iyong ama mo nga napatay ko, ikaw pa kaya? Sigaw nito sa akin. Lalo kong dinurog ang basag na baso sa mga kamay ko. Na naging dahilan ng pagtulo lalo ng dugo sa kamay ko. Ramdam ko rin ang paghinga ng malakas na mga kaibigan ko. Ramdam ko rin matatalim kong mga tingin sa mga kamay kong duguan. Dahil na rin sa tinitiping galit sa matanda. Kung nasarap ko lang ito ng oras na yon at sinabi ang mga salitang iyon tungkol sa asawa ko at magulang ko, sisiguraduhin kong bubulagta ito ng kasing bilis ng kidlat. Iyan lang ba ang kaya mong ipanakot sa akin? Masyado naman yung maliit. Don't underestimate me, Mr. Reyes. You don't even know me. Nakangising bigkas ko rito. Akmang magsasalita ito na unahan ko na ito. Baka hindi ko na makayanan pa ang sasabihin nito na maging dahilan pagiging das ko kung sakali. Sabihin mo na kung saan tayo makikita para matapos nito. Narinig ko muli ang halakak nito. Talagang gusto mo nang sumunod sa mga magulang mo ah. Well sige, pagbibigyan na kita para lalo kang magwala sa makikita mo. Wika nito. Siguraduhin mo lang na wala kang kasama Dilamontre. At sagad ng galit ko sa inyong Dilamontre. At kapag hindi ka tumupad, pasensyahan tayo. Bubulagta ang asawa mo sa harapan mo mismo. At siguraduhin mo lang na dala-dala mo ang mga papeles na naglalaman ng kayamanan mo dahil kung hindi, alam mo na mangyari sa inyo. Wika pa nito. Lalo naman akong napangisi sinabi nito. Minutong lumipas nang nakatitig lamang ako sa address na binigay nito. Dude, rinig kong pagtawag sa akin ni Mark. Seryoso lang ang tingin ko sa mga ito. Anong plano? Natrace ko kung saan siya ngunit mukhang malabo na ito ang lungga nila. Wika ni Mark na napapailing pa. Napansin ko pa mga ito na nakatingin sa kamay ko na patuloy sa pagduro ko. Ako lang pupunta, seryosong wika ko. Anong plano namin kung ganoon? Sa paanong paraan kami susunod sa'yo? Wika pa ni Mark. Dahil dating secret agent ang mga ito kaya ganoon ang tinatanong nito. Iniisip nitong ako lang ang pinapupunta ngunit may plano silang susunod na dapat alam ko kung paano sila susugod. Ibibigay ko ang hudyat kapag naroon ako. Maikling wika ko. What? Paano mo naman maibibigay yun, dude? Tiyak kung bago ko man makarating sa mismong lungga nila, wala ka ng daladalang cellphone o kahit anong bagay dyan sa katawan mo na posibleng mapagtaguan ng tracking device upang masundan ka namin. Matalino ang matandang iyon, lalo na alam niyang ang mga kaibigan mo ay dating secret agent. Wika ni Dance.
Baka nga ang ibinigay sa yung address hindi pa iyan ang lungga talaga kung saan naroroon ang mag-ama. Baka pagubarin ka pa nila para lang masigurong wala kang dala kahit ano. Uwi ka naman ni Kit. Lihim naman ako napangisi. Alam ko na rin naman iyon na posibleng gawin ng matanda. Ngunit masyado akong magaling at matalino para maisa niya. Umiling ako sa mga ito. Alam kong alam nilang ibig kong ipahiwatig. Tumayo naman si Mark sabay lapit sa akin. Nakahanda ang lahat. Kailan ang alis mo? Tanong nito. Bukas. Narinig ko pa ang buntong hininga nito. Ano man ang plano mo, nakahanda ang lahat ng tauhan. Titiyakin namin mas marami ang tauhan natin. Kasama ang pulis. Uwi ka pa rin ni Mark. Hindi ko man masabi ito. Ang buong plano ko. Alam nito na hindi papalya ang plano ko. Sabi niya nga, ako ang pinakamahusay sa aming lahat. Kahit na hindi ako naging katulad nila na naging secret agents. Sa talino, husay, diskarte at karunungan na mayroon ako. Nagpaplano pa lang ang matandang iyan. Matagal ko na siyang napagplanuhan at titiyakin kong ikakagulat niya ang mga mangyari. Lalo kong napangisi sa naisip. Minuto na nakakalipas nang magsialisan makibigan ko. Humigpit ulit ang pagkakahawak ko sa bagong baso na kinuha ko na may lamang wine na hindi ko na naisip punasan ang mga nanunuyong dugo sa kamay ko. Hindi ko may tatangging tumalim lalo ang mga tingin ko at pati imbagang nang maalala ko ang sinabi ng matanda kani-kanina lang. Kawawa ang mga taong nakakita sa katawan o hita ng asawa ko. Kung sakasakali man na totoo ang sinasabi ng matandang iyan, sisiguraduhin kong sa kamay ko mismo babagsak ang mga taong iyan.